It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang video na ito ay para po sa mga employees or manggagawa. Dahil pag-uusapan po natin sa video na ito, anong mangyayari kapag ikaw ay nasa preventive suspension. Babasahin natin tong comment, guys. Tago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, "Hi ma'am, paano po kung na-places ako sa preventive suspension, pero lack of evidence, paano po yun? Sa BPO po kasi ako, may nagawa daw akong fraud. Thanks po." Okay, may mga cases sa company no na kung saan ang subject employee ay nilalagay under preventive suspension, lalo na kapag ito ay gross offense. So, ang preventive suspension, guys, ito ay ginagawa as a precautionary measure during investigation to protect the company's property and to protect the safety of other employees. Okay? Pero ang tanong dito, guys, anong mangyayari kapag under preventive suspension ka? So let's say, binigyan ka ng preventive suspension for 30 days. So sa 30 days na yan, dapat magagawa ng company ang due process. From proper investigation, admin hearing, no, pagkuha ng mga evidences, and I'm sure i-invite ka din yan. Ang subject employee ay i-invite din for hearing kasi si employee dapat meron din siyang karapatan to defend herself or himself. Pwede kang magdala dyan ng sarili mong attorney, pwede kang mag-present ng mga witness mo, ng mga evidence mo. Okay? At sa 30 days na yan dyan, guys, kasama na dapat dyan ang notice of decision. Magkaroon dapat ng decision na sa iyong case. Kung ikaw ba ay may kasalanan, guilty ka ba or not guilty. Ngayon kung tatanungin mo, paano yan ma'am? Kung lack of evidence naman, tapos yung notice of decision na binigay nila sa akin, hindi naman ako guilty. So, babalik ako ng office. Anong mangyayari doon sa nawala mong 30 days? Or mas mahigit pa, no? Depende kung ilang days ba ang binigay sa'yo na preventive suspension. Kapag ganyan, guys, ayan. So, marami dito hindi ito alam. Kapag nakalagay ka under preventive suspension, pero wala kang kasalanan at pinabalik ka sa office, yung mga araw na nawala sa'yo, babayaran dapat yun ng company. Nagets po? Yung mga araw na nawala sa'yo, babayaran dapat yan ng company mo. So ito sa nag-comment, kung sabi mo lack of evidence, dapat may marireceive ka pa ring notice of decision na hindi ka guilty at babalik ka ng office. Pag wala ka na-receive na notice of decision pero hindi ka na pinapabalik sa opisina nyo, sa trabaho mo, that is illegal dismissal. So, pwede mo silang idulit o ganyan. Okay, employees, so sa nag-comment po, sana na-explain ko po sa'yo. Basta tandaan mo lang, kapag sa preventive suspension mo, maka-receive ka na ng notice of decision sa case mo, at sinabing not guilty ka naman, pwede ka nang bumalik sa trabaho, yung mga nawawalang araw sa'yo, you have to make sure na babayaran sa'yo ng company yon. Okay? Pangalawa, kapag wala silang, natapos na yung preventive suspension mo at wala silang binigay na notice of decision sa'yo at hindi ka na rin pinapabalik sa opisina, guys, wala ka man lang nare-receive na any documents. That is illegal dismissal. So, idoli mo yun. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.